Naku, tatapusin na ba ng Amerika at Israel ang Iran? Pinakamatinding pag-atake sa mga pasilidad ng langis at kuryente ng Iran, wawasakin na. Pero kumilos ang China at aarmasan ang Iran ng 400 air defense system para pabagsakin ang mga fighter jet ng Amerika at Israel at tulungang depensahan ang Iran. At hindi pa dyan nagtatapos ang matinding tensyon dahil lumawak na ang digmaang ito. Pati ang Egypt nadamay na matapos umanong bombahin ng Iran ang kanilang daungan. Saan nga ba patutungo ang matinding gyerang ito? Babagsak na ba talaga ang Iran o ito na ba ang magiging simula ng pangatlong digmaang pandaigdig? Tara, panoorin natin. Alam mo ba mga kahistoryador, sobrang init na talaga ng bakbakan sa gitnang silangan at tila wala nang gustong umurong sa usapang ito. Isipin nyo, diretsahan ng sinabi ni Donald Trump na ang Amerika ay magpapakawala ng sobrang tinding pag-atake laban sa Iran dahil ang gusto lang nila ay manalo ng buong buo sa gyerang ito. Hindi lang ito basta simpleng pananakot sa Iran dahil ayon sa mga naglalabasang ulat, kasama ang Israel, naghahanda na sila ng isang napakalaking pag-atake na nakatutok mismo sa mga pasilidad ng langis at kuryente ng Iran. Kaya naman isipin nyo na lang kung ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay. Kapag binomba mo ang mga planta ng langis at kuryente ng isang bansa, para mo na rin silang tinanggalan ng buhay at lakas. Walang ilaw sa mga base militar, walang gasolina ang mga tangke at sakyang pandigma. At higit sa lahat, bagsak ang buong ekonomiya. Ito ang tinatawag na strategy para lubusang lumpuhin ang kaaway bago pa man lang sila makaganti. Sobrang matindi at nakakatakot ang planong ito, mga kahistoryador. Para sa Amerika at Israel, ito na ang huling hirit para tapusin ang banta ng Iran sa buong rehiyon. Pero ang tanong natin, tatahimik na lang ba at magpapadala ang Iran sa ganitong uri ng banta? Siyempre, papalag din ang Iran. Dahil dito, mas lalong tumindi ang tensyon habang naghahanda ang Air Force ng Amerika at Israel na magpalipad ng kanilang mga pinakamagagaling na stealth fighter jet at bomber para durugin ang Iran. Subalit lumabas ang mga ulat mula sa Reuters at sa Times of Israel na may malaking saklolo pa lang paparating. Alam mo ba mga kahistoryador na ayon sa mga ulat na ito, nakatakda umanong makatanggap ang Iran ng hanggang 400 piraso ng mga shoulder-fired air defense system mula sa China sa loob lang ng ilang linggo. Ano ba itong mga binabanggit nating shoulder-fired air defense system? Sa madaling salita, ito yung mga tinatawag na QW-12 at FN-16 manpads. Ito yung mga uri ng missile launcher na hindi na kailangan ng dambuhalang truck o malaking radar station para maipatama sa kalaban. Isang sundalo lang na nakatayo sa kanto sa ibabaw ng bubong ng gusali o nakatago sa likod ng damuhan. Bitbit lang ang launcher sa kanyang balikat. Kayang-kaya ng magpatakbo at magpasabog ng mga jet, helicopter o drone na lumilipad sa kalawakan. At kung 400 piraso nito ang maipapasok sa teritoryo ng Iran, literal na magiging bangungot ito para sa mga piloto ng Amerika at Israel. Isipin mo, bawat sulok ng Iran, bawat bundok at bawat kalsada ay pwedeng may nag-aabang na sundalo na may bitbit na missile sa balikat. Kapag bumaba ang eroplano ng kalaban para maghulog ng bomba sa mga planta ng langis, isang kalabit lang ng gatilyo mula sa kanto, pulbos agad ang milyong-milyong dolyar na jet. Dahil dito, mababago ng tuluyan ang mga air operation ng Amerika at Israel. Hindi na sila makagagalaw ng kampante sa himpapawid nang walang takot na tamaan
ng pambala sa eroplano mula sa ibaba. Kaya naman nang makarating ang balitang ito sa Washington, hindi nagustuhan ni Donald Trump ang kanyang narinig. Ayon sa mga ulat mula sa Bloomberg, diretsahang sinabi ni Trump na sobrang madidismaya siya kapag napatunayan na ang China ay totoong nagpapadala ng mga matitinding armas at missile sa Iran. Para sa Amerika, kapag ang China ay nagpasok ng armas sa Iran, para na ring direktang nakikipagbanggaan ang Beijing sa usapin ng giyera sa gitnang silangan. Subalit ayon sa opisyal na pahayag mula sa CGTN ng China, mabilis nilang pinalagan at itinanggi ang lumabas na ulat ng Reuters. Sabi ng pamahalaan ng China, gawa-gawa lang daw yan. Walang katotohanan ang sinasabing bentahan ng mga shoulder-fired missile at ang China daw ay palaging nagsusulong ng kapayapaan at hindi nagpapadala ng armas sa mga lugar na may gulo. Pero mga kahistoryador, alam naman natin na sa larangan ng pandaigdigang giyera at politika, bihira ang nag-aamin kapag may patagong tulungan sa ilalim ng mesa. Pwedeng ang balitang ito ay isang babala ng kanluran para pigilan ang China bago pa tuluyang makarating ang 400 missiles. O pwedeng totoong may palitan na ng gamit at nagtatakpan lang sila sa harap ng kamera para iwasan ang direktang giyera ng Amerika at China. Pero kahit ano pa man ang totoo, ang sigurado natin, ang presensya pa lang ng pangalan ng China sa usapang ito ay nagpapakita na hindi na lang ito simpleng giyera ng dalawang bansa, kundi laro na ng mga pinakamalalakas na kapangyarihan sa buong mundo. Samantala, habang busy ang lahat sa pag-aabang sa aksyon ng China, US at Israel, biglang sumabog ang panibagong balita na lalong nagpalala sa gulo. Gumapang at umapaw na ang digmaan sa karatig bansa dahil isang daungan sa Egypt ang biglang binomba ng isang misteryosong drone. Ayon sa mga ulat mula sa CNN at sa pagsusuri ng Foundation for Defense of Democracies o FDD, ang pag-ataking ito sa daungan ng Egypt ay isang malinaw na patunay na pinalalawak ng Iran ang kanilang tinatawag na pressure campaign. Sa madaling salita, dahil ginigipit ang Iran ng Amerika at Israel, ginagamit daw ng Iran ang kanilang mga drone at missile para atakihin ang mga importanteng daungan at ruta ng kalakalan sa paligid ng Egypt at Red Sea. Ang layunin, para takutin ang buong mundo, idamay ang mga kaalyado ng Amerika at pigilan ang mga bapor na nagdadala ng mga kalakal at langis hanggang sa mapilitan ang mundo na pakiusapan ang Amerika at Israel na itigil ang pag-atake sa Iran. Pero dito, dahil pumalag at umalma ang panig ng Iran. Ayon naman sa ulat ng Iranian News Agency na Tasnim News, mariing itinanggi ng Iran na sila ang nasa likod ng pagbomba sa daungan ng Egypt. Sa katunayan, sinabi ng Iran na may mga pahiwatig at malalalim na clue na nagtuturo na baka ang Israel mismo ang may gawa o may kinalaman sa pag-atake sa Egypt. Bakit naman gagawin yun ng Israel? Ayon sa Iran, para daw pagmukhang masama ang Iran sa mata ng mga Arabong bansa tulad ng Egypt, para magalit ang Egypt sa Iran at para pumasok din ang Egypt sa koalisyon laban sa kanila. Pero alinman sa dalawa ang totoo, ang pinakamalaking revelasyon dito ay wala nang ligtas na lugar sa gitnang silangan. Kapag ang Egypt na dating nakatayo lang sa tabi at nanonood ay direktang natawaan at nadamay na sa pagsabog, ang buong rehiyon ay pwedeng maging isang dambuhalang pugon ng digmaan. Alam mo ba mga kahistoryador, kapag titignan natin ang buong larawan ng mga nangyayaring ito, nakakatakot ang pwedeng maging kahinatnan para sa ating lahat. Kahit na nandito tayo sa Pilipinas at malayo sa gitnang silangan, isipin nyo na lang ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, kapag totoong itinuloy ng Amerika at Israel
ang matinding pagbomba sa mga pasilidad ng kuryente at langis ng Iran, babagsak ang supply ng langis sa buong mundo. Kapag nabawasan ang langis sa merkado, mag-uunahan ang mga bansa sa natitirang supply. At ano ang mangyayari sa paborito nating gasolinahan? Biglang tatalon ang presyo ng krudo at gasolina. Kasunod niyan, tataas ang mga pamasahe sa jeep at bus. Magmamahal ang kuryente sa bahay at ang mga bilihin sa palengke at tindahan sa kanto, sigurado akong magtataasan din. Kaya naman hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong pakialam sa nangyayari doon. Dahil ang bawat bombang sumasabog sa Iran o Egypt ay may direktang epekto sa bulsa ng ordinaryong Pilipino. At ano naman ang mangyayari kapag totoong ginamit ng Iran ang 400 Chinese air defense missiles? Kapag nagsimula ng bumagsak ang mga eroplano at drone ng Amerika at Israel dahil sa mga ginagamit na pambala sa balikat, lalong magagalit si Donald Trump at ang militar ng US. Hindi sila papayag na mapahiya sa buong mundo. Ang gagawin nila, lalo nilang titindihan ang pag-atake at pwedeng magpadala pa ng mas maraming tropa at mas matitinding bomba. Dito na magkakaroon ng paulit-ulit na gantihan na walang katapusan. Dahil dito, mas lalong nagiging peligroso ang sitwasyon dahil baka ang lihim na tulungan ng mga bansa tulad ng China at Iran ay maging dahilan para magkaharap-harap na sa totoong bakbakan ang mga superpower ng mundo. Kaya naman mga kahistoryador, kung susuriin nating mabuti ang buong galaw sa gyerang ito, nakikita natin ang dalawang magkaibang plano. Sa isang panig, nandyan ang Amerika at Israel na gustong matapos na ang laban sa pamamagitan ng isang napakalakas at mabilis na hampas sa ekonomiya at enerhiya ng Iran. Gusto nilang pulbusin ang langis para mabilis na sumuko ang kalaban. Sa kabilang panig naman, nandyan ang Iran na ginagawa ang lahat para hindi bumagsak. Kahit gipit na sila, pumapalag pa rin sila sa pamamagitan ng paghahanap ng mga makabagong armas tulad ng mga shoulder-fired air defense missiles mula sa China at pagpapalawak ng tensyon sa mga daungan tulad ng sa Egypt para maipit ang pandaigdigang kalakalan. Ang tanong, babagsak na ba talaga ang Iran sa gitna ng inihahandang matinding pag-atake ng Amerika at Israel? O ang sinasabing 400 air defense missiles at ang pagkalat ng gulo sa Egypt ang magiging susi ng Iran para maging isang napakahabang sugat at kumunoy ang gyerang ito para sa US at Israel? Ano ang tingin nyo sa mga kaganapang ito? Totoo bang tutulungan at aarmasan ng China ang Iran ng 400 air defense system para i-rescue ito laban sa Amerika at Israel? O puro takutan at propaganda lang ito sa media? At sa nangyaring pagbomba sa daungan ng Egypt, sino sa tingin nyo ang totoong may gawa? Ang Iran ba na nagpapalawak ng pressure campaign? O ang Israel na may pahiwatig na gustong idamay ang ibang bansa sa gulo? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!